Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Pilipinas, pinaghahanda po sa posibilidad na pag-atake po o pagsakop ng China sa Taiwan, mga kababayan. At yan po ay ayon dito sa ating AFP Chief Romeo Browner, mga kababayan. Pinaghahanda ang mga sundalo sa posibilidad na Taiwan invasion, mga kababayan. Dahil nakikita nga po natin ngayon ang ginagawang agresibong hakbang ng China diyan po sa Taiwan dahil sa kanilang ginagawang paglusob o pagsugod po sa paligid po ng Taiwan, mga kababayan, at may posibilidad nga po na bigla nilang sakupin o kubkubin ang Taiwan, mga kababayan. Yan ang ating alamin at pag-uusapan mula po sa channel na PTV Philippines. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At gaya po ng ating hinihiling sa ating mga viewers, 1 view, 1 like po sana. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutouts po sa mga bago natin subscribers dyan. At sa palagi po mga nagko-comment dyan sa ibaba, shoutouts, maraming salamat sa inyo. Binabasa ko po yung inyong mga komento. Alright, so may mga uploads din tayo sa ating kabilang channel. Alam nyo na yan, nandiyan sa ibaba yung link. Okay, so ito, pag-usapan natin, mga kababayan, dahil talaga namang napakagulo po ngayon dito sa rehiyon na ito ng Asia. Dahil nga po sa mga ginagawa na to na panggugulo ng China. Ayaw nilang tigilan itong Taiwan, mga kababayan, at ito na nga, naghahanda na rin po ang ating kasundaluhan sa posibleng pagkubkob po sa Taiwan, at posible rin tayong madamay dyan, mga kababayan, dahil sa pag nakuha na nila yung Taiwan, isusunod na nila itong West Philippine Sea, baka kunin na rin nila pati yung Palawan. Bago ito yung mga balita na yan, malawakang military drills inilunsad ng China sa palibot ng Taiwan. Naniniwala ba kayo na military drills lang to, mga kababayan? Basta-basta military drills lang? Itong ginagawa na to na pagsakop o paglusob ng China diyan po sa Taiwan. Naniniwala ba kayo na military drills lang yan? Diba? Hindi ako naniniwala dyan, mga kababayan. Dahil yan po ay isang strategy ng paglusob o pagsakop po sa Taiwan na hindi sila gumagamit ng ganong klaseng dahas. Ibig sabihin, mga kababayan, yung ganitong style na pananakot lang. Yung sinasabi nating dahas, yung talagang sasakupin nila, gagamit sila, pero nagpapaputok pa rin sila. Yun nga lang, hindi lang tumatama, mga kababayan, doon sa mismong Taiwan. Diba? Nagmi-military drill sila, nagpapaputok sila, nagpapakita sila ng kanilang puwersa. At ang maidudulot niyan? Takot sa mga mamayan ng Taiwan. At yung mga nagsusulong, kagaya nga po na sinasabi natin, nagsusulong na maging hiwalay po ang Taiwan sa China, mga kababayan, yung mga mamamayan nila na yan, matatakot yan. Dahil nakikita nila yung ginagawa ng China Yung pangaharas ng China, nakikita nila, nagpapalipad ng eroplano dyan, may mga Navy ship dyan na nagpapaputok. Diba? Sino ba naman hindi may stress niyan? Sino ba naman hindi matatakot niyan? Diba? Kung ikaw ay simpleng mamamayan, nandiyan nagtatrabaho ka, diba? Matatakot ka. Pero ano ba mas nakakatakot? Yung ginagawa na to ng China o mas nakakatakot na sila ay mapasa ilalim ng China? Diba? Mas mawawalan sila, mga kababayan, ng kapayapaan ng loob. Bakit? Magagamit yung Taiwan ng China sa kung ano man yung gusto nilang gawin. Pag nakuha ng China ang Taiwan, mga kababayan, mas madali na nilang sakupin po ang mga isla na nandiyan po malapit sa Japan. Alam din natin yan. Diba? At mas malaki po ang maidudulot niyan, diba? Dito po sa kalawakan na to ng South China Sea at East China Sea. Isa rin po sa magiging critical sa ginagawa na to ng China ay ang pong mga nandyan sa South Korea na puwersa po ng Amerika. Papayagan kaya yan ng Amerika? Ano sa palagay ninyo? Okay, so panoorin muna natin itong isang balita na to, mga babayan, para ma-explain natin kung ano yung mga susunod na ating mga balita. Okay, let's go.
Tumitindi ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan dahil sa military drills ng Beijing. Okay, so tumitindi. Ibig sabihin, lumalakas o tumataas ang tensyon. No, diyan po sa parte na yan, sa pagitan ng China at Taiwan. Tumitindi, mga kababayan, ang tensyon. Ibig sabihin, hindi basta-basta yung ginagawa na to ng China. Okay? Na ginagawa nilang pangaharas dyan. Hindi basta-basta yung ginagawa nilang military drills dahil malawakang military drills po ito. At ito, mga kababayan, ay nasasakop ang buong kapaligiran po ng Taiwan. Imagine niyo, no, napapaligiran kayo ng mga puwersa ng China na wala kayong magawa man lang kundi mag-obserba kayo o mag-ready kayo sa pagdepensa na baka biglang atakihin na nga lang sila. Strategy yan ng Taiwan, no? Ay ng China. Yung pananakot na yan, mga kababayan. Ating pamahalaan, tiniyak na sasagipin ng mga OFW sa Taiwan sa oras na may sumiklab na gulo. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Hindi bababa sa 10 barkong pagdigma ang dineploy ng China sa palibot ng Taiwan. 10 barkong pandigma, mga kababayan. Puro warship yan. Bilang bahagi ng malawakang military drill na sinimulan nila ngayong araw. Hindi pa po kasama dyan, mga kababayan, yung pong kanilang aircraft carrier na nandiyan din po sa Taiwan Strait ngayon. Diba? Na kung saan nandun naman yung mga fighter jets nila. Bukod sa pag-deploy ng Chinese aircraft carrier na Shandong malapit Diba? Chinese aircraft carrier, Shandong po yan. sa isla, naglabas din ng propaganda video ang China na pinapakitang pag-take off ng mga eroplano at mapa ng Taiwan na tila puntirya ng malawakang military operation. Di ba? Imagine ninyo yun, pananakot yan, mga babayan eh. Yan yung strategy nila. No? Matatakot yung mga nandun, yung mga mamamayan nila. Di ba? Kung makita nyo ba naman na ganyan, yung propaganda na yan, matatakot ka talaga. Naku, paano na lang pag inatake talaga tayo ng China? Isuko na lang natin yung Taiwan sa China, huwag na tayo makipaggera sa China. No? At sigurado, may mga mamamayan niyang dyan sa Taiwan na merong mga ano yan, napasok na yan ng mga Chinese, mga babayan. At sila yung mag-uumpisa nun. No? Sila yung magwelga tayo. Sabihin natin na sumalib na tayo sa China. Hanggang sa makakuha sila ng suporta. Ganyan na ganyan ang gagawin po ng China, mga babayan. Tandaan niyo yan, sinabi natin na yan. Ayon sa Chinese People's Liberation Army, magsisilbi raw itong babala laban sa separatism. Ayon sa Taiwanese Defense Ministry, wala silang na-monitor na live fire exercise sa kasagsagan ng drills ng China. Pero agad silang nag-deploy ng mga eroplano at barko para bantayan ang kilos ng mga Chinese. Dagdag pa ng Taiwanese Defense Ministry, dapat unahin ng Chinese Liberation Army ang pagresolba sa korupsyon imbis na manira ng kapayapaan sa rehiyon. Tinawag na naman ng Taiwan Presidential Office na troublemaker o pasimuno ng gulo ang China. Pero Totoo naman, troublemaker sila, mga kababayan, di ba? Kung sakaling magpapaputok sila dyan. Di ba? Nakakatakot yan. nanindigan ang Beijing na lehitimo ang kanilang military drills. Ilang kilometro lang distansya ng Taiwan sa Pilipinas. Kung biglang sakupin ng China ang Taiwan, aminado ang Armed Forces of the Philippines na hindi maiwasang madamay ang Pilipinas sa gyera. Yun na nga. Madadamay at madadamay tayo sa gera na yan, mga kababayan. Lalo na at may mahigit 250,000 OFW ngayon ang nasa Taiwan. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. Okay? So extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. Tama yun. Tama yun. Madadamay tayo dyan. Kaalyado natin ang Taiwan eh. No? At nandito sa Pilipinas, yung ibang armas ng Amerika. At ang Amerika ay kaalyado ng Taiwan. Tinutulungan nila ang Taiwan, mga babayan. So, yun yung isang problema dyan. No? Pag sinakop sila ng China, yung Taiwan, kikilos ang Amerika at yung ibang nanditong armas ng Amerika ay magagamit po yan. Yung mga barko na nandito sa Pilipinas, kung meron man, no? Magagamit yan. At pwede tayong mapuntirya ng China, no? Sa mga nangyayari na yan. So, sino ang nag-umpisa ng gulo dito sa parte na to ng Asia? China. Diba? Sila yung mag-uumpisa ng isang malaking digmaan. Handa rin daw ang ating militar na magkasa ng paglikas sa mga Pinoy sa Taiwan oras na lumala ang tensyon. We will have to rescue them. No? And it will be the task of Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. Oo, dahil na mas malapit sila eh.
Bago muling uminit ang tensyon sa Taiwan Strait na una nang bumisita sa Pilipinas at Japan si US Defense Secretary Pete Hegseth. Dito binatikos niya ang pagiging agresibo ng China at muling tiniyak ang commitment ng Amerika na suportahan ang Pilipinas. Gagamitin naman daw ng AFP ang susunod na balikatan exercises para mas lalong subukan ang kahandaan at kakayahan ng militar na tumugon sa anumang posibleng sumiklab na gulo. Tama yun. Nagbabalita mo Diba? So nagiging handalan tayo, nagiging ready lang tayo, no, mga kababayan, sa posibilidad, no, na mga ang maaaring mangyari sa ginagawa na yan na hakbang ng China. Patuloy ang panggigit-git ng China sa Taiwan bilang babala umano ng Beijing sa isinusulong na Taiwan independence. Kaugnay niyan, sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na mahalagang mapaghandaan ng Pilipinas ang posibleng pagsakop sa Taiwan. Ang detalye sa balitang pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Muling pinaligiran ng Army, Navy, Air at Rocket Force ng China ang Taiwan sa isang military drill. Isinagawa ito ng Beijing bilang babala raw sa isinusulong na Taiwan independence. Ayon sa Ministry of National Defense ng Taiwan, na-detect ngayong Martes ang 19 na warship ng People's Grabe, Liberation dami, Army no? Navy. Binabantayan din ng Taiwan ang Shandong aircraft carrier ng China na pumasok sa kanilang response zone mula pa noong March 29. Tinawag ng Taiwan na troublemaker ang patuloy na military threat ng China sa Taiwan Strait. Yan, no. PRC continues to escalate military activities in the Taiwan Strait and in the Pacific region, intensifying military threats, challenging the international order and regional stability. Therefore, thereby becoming the greatest troublemaker in the eyes of the international community. Maalala natin mga kababayan, ang laging sinasabi ng China, no, na umalis yung mga puwersa ng Amerika dito at yung mga kaalyadong bansa natin pagka may ginagawa tayong mga military drills dahil nakakasira daw po yan, no, ng kapayapaan at regional stability. Pero dito mismo, tinawag sila ng Taiwan na isang malaking troublemaker, no, sa mata ng international community, which is true. 'Di ba? Totoo naman. Sila yung gumagawa ng isang malaking kaguluhan dito sa rehiyon na 'yon. Sa rehiyon na to, mga babayan. Kung makikita natin, iba talaga yung kanilang sinasabi doon sa kanilang mga ikinikilos. Diba? Ayaw nila may mga pwersa nandito, yung mga kaalyadong bansa na yan, like kaalyado ng Taiwan, kaalyado ng Pilipinas, dahil hindi nila magawa kung ano yung gusto nilang gawin. No? At magiging dahilan pa nila dyan, no? Kaya nila ginagawa yan dahil ginagawa ito ng mga bansa na yan, like Taiwan, yung mga military drills na yan, no, nagsasagawa ang Pilipinas ng mga military drills, 'di ba? Nakakakuha pa sila ng dahilan, no? Gumagawa sila ng dahilan para gawin nila yung mga bagay na yan, which is karapatan naman natin at i-insist din nila na karapatan din nila yon dahil nga sinasakop na nila yung katubigan na yan at sinasabi nila na kanila yung nasa loob ng 10-dash line nila. 'Di ba? Ganyang katuso ang China, mga kababayan. At Indo-Pacific region. Pero patuloy raw silang susunod sa prinsipyo ng no escalation of conflict sa harap ng umano'y nararanasan nila na gray zone harassment. Sa ika-38 anibersaryo Diba? Gray zone harassment yan, mga babayan. ng AFP Northern Luzon Command ngayong araw, muling binigyang diin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang kahalagaan ng paghahanda ng Pilipinas sakaling mangyari ang pananakop sa Taiwan. Sabi ni Browner, bahagi ito ng pag-shift ng militar sa territorial defense kung saan ang NOLCOM ang nagsisilbing frontliner sa hilagang bahagi ng bansa. But let me give you this challenge, this further challenge. Do not be content with securing just the northern hemisphere up to Mavulis Island. So extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. Tama. There are 250,000 OFWs working in Taiwan, and we will have to rescue them. And it will be the task of Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. Dagdag ng AFP Chief, bahagi ng paghahanda ang konsiderasyong nasa gyera. We are already at war
I am not referring to the kinetic warfare that we see between Ukraine and Russia or between Israel and Hamas. But we are experiencing already cyber warfare, information warfare, cognitive warfare, political warfare. No? So, sinisingitan na tayo. The Communist China is already conducting United Front works in our country. Hindi po kathang-isip yun. Ibig sabihin, nakapasok na rin ang China dito po sa Pilipinas, mga kababayan. At kumikilos na po sila. No? Nagsasagawa na sila ng mga ganitong klaseng warfare sa loob po ng Pilipinas. Okay, so sinisira na nila yung loob ng mga Pilipino, sinisira na nila yung pagkakaisa ng mga Pilipino. Isa yan sa strategy nila, mga kababayan. Divide and conquer. No? Yung strategy na ginagawa nila. Sirain o pagwatak-watakin ang mga Pilipino. Di ba? Pinapasukan na nila, they're already infiltrating our institutions. Nakapasok na ang China, mga kababayan. Samantala, ipatutupad naman ng Philippine Navy ang pinalakas ng Order of Battle sa West Philippine Sea at karagatang sakop ng hilagang bahagi ng bansa. Kabilang sa revamp ang command and control sa mga opisyal ng Naval Forces West at Northern Luzon at paghahanda sa mga karagdagang barko na darating, kabilang ang BRP Miguel Malvar at BRP Diego Silang at iba pang mas modernong kagamitan. Nagbibigay tayo ng mas magandang, mas malaking atensyon ngayon sa mga lugar na ito, and these are the naval components confronting them. Alright, so yan mga babayan, no? So, makikita natin dito mga babayan kung gaano po itong kalaki, no? Itong nagiging pagkilos na to ng China, mga babayan, at talaga namang pati yung Pilipinas, no? Napasakop na rin po o napasok na rin po nila. Okay, so kayo anong masasabi niyo dyan mga babayan? I-comment sa ibabaan yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright, so yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.